Magandang umaga po. I have two questions po. First question, kahapon po sa Cebu City, nabanggit po ni former President Rodrigo Duterte na in favor na po siya sa charter change. Basta raw po ma-sure na ito ay economic provisions lamang and hindi po magbe-benefit or makikinabang yung mga incumbent officials. Your thoughts po. Thank you. Can I start? I think, good morning everyone. That's exactly what we've been saying from the beginning, that we are pushing for charter change just to push for these economic amendments. So siguro po nakikita na ng ating well-respected former President Rodrigo Duterte ang linaw na ito naman talaga yung matagal nang pinupush ng maraming administrasyon at syempre ng 19th Congress. Maraming salamat po. Kong Ino. Of course, it is a welcome development that the former President Duterte is supporting charter change. And as what DSJJ has mentioned, it's very important, it's a very historic day today that we're tackling RBH 7, strictly focusing on the economic provisions. And we can really listen to all of the members in these next few days kung ano po talagang mga sentimento, ano po talaga ang mga daing po ng ating mga miyembro at mapakinggan po natin at magkaroon po tayong magandang diskusyon. So again, this is a very, very welcome development. Thank you. DS Juarez po. Well, we're very happy with the statements of the former president, but I'll be a lot more happier if the same can be echoed by his supporters. I was following the rally last night in Cebu at natutuwa po ako nung sabihin niya na sinusuportahan niya ang pagbabago ng ating saligang batas basta ito po ay limitado lamang sa economic provisions. So tama po yung sinabi ni Congresswoman Pami, ever since we passed RBH 6 last year, it was just purely in economic provisions. We've been consistent with the position of the stand from day one and up until now. Siguro makikita nyo naman dun sa RBH 7, talagang mirror resolution po ito ng Senado. Kaya doon po talaga iikot ang deliberasyon sa economic amendments lamang. So inuulit ko po yung posisyon ko. Natutuwa po ako sa pagbabago ng sentimiento ng dating Pangulo kasi lang mas magiging maganda po ito kung pati ang kanyang mga sumusuporta ay sumalamin din sa posisyon ng dating Pangulo. Kong Nograles. Natutuwa rin ho tayo at nakikiisa ho tayo sa mga pahayag ng ating dating Pangulo sapagkat panahon na po upang tingnan ho natin muli ang ating saligang batas, kung paano ho natin mapapalawak ang investments at mabibigyan din ho natin ng maisusulong ho din ho natin ang mga kapakanan ng ating mga manggagawa. Salamat po. Second question po kay DS Juarez and any Kong din po pwede mag-answer. Kasi before po mayroong sinabi si Senator Cynthia Villar na dinededma daw po ng mga kongresista yung BICAM, particular po sa anti-smuggling or anti-agriculture smuggling bill. Then pati po yung CA po dinededma na rin daw po ng mga kongresista kaya walang umuusad. Ito daw po ay dahil sa bangayan ng Senado at ang Kamara. Ganon din po yung nabanggit kahapon sa isang interview kay Senator J.V. Ejercito. Your reaction po? I think if you would look at the records, tignan po natin kung ilang LEDAC priority measures ang naipasa ng House at ilan ang nakatenga sa Senado. Kung titignan po natin yung mga SONA legislative agenda ng ating presidente, ilan po ang naipasa ng Kongreso at ilan ang nakatenga sa Senado. Kung titignan po natin yung mga local bills po namin, right now, I think there are 400 or so more local bills that have not moved in the Senate. I do not believe that there is any member of the House who has any intention to stall deliberations on any House measure. Kasi it would be counterproductive given na sa amin naman po nag-uumpisa yung mga batas.
tinatalakay, pinag-uusapan. Kaya ang nais talaga ng Congress at ng mga congressman and their legislative chairman is to, come to an agreement once they reach the BICAM. Now, maybe there are some issues that need further clarification that is stalling the process. I guess the best person to ask would be the chairman on the Committee on Agriculture regarding that issue, and regarding the statements of Senator JV. Tulad po ng sinabi ko nung 2 linggo nang nakalipas, hindi naman tubutod bangayan. Ang pinagkaiba lang po siguro, hindi po nasasanay ang Senado na mas vocal ang mga congressman ngayon. Siguro naninibago yung mga Senado that we have young congressmen who are giving their opinions on national issues. So instead of just, being quiet and waiting for the Senate to act, we're actually pushing them to work faster with haste on legislation that is necessary for the country. Ako personally, with what you've mentioned regarding BICAM, ako personally wala po akong knowledge dyan. I'm not a member of the BICAM. But, the Anti-Agricultural Smuggling Act is a very important piece of legislation. Ako po, galing ako sa lalawigan ng Isabela. Ang bumubuhay po sa amin, sa aming ekonomiya, ang agrikultura. Kami po ang pinakamalaking producer ng corn and rice. And this is a piece of legislation that we want passed. So kung meron man pong nangyayaring ganyan, ay sana po hindi totoo yan. No? Ako po talagang nakakadismaya po kung may mga balita pong ganyan. But rest assured, sabi nga po DSJJ, dito sa amin sa House, ang bilis po namin na ipasayan. Ang tagal na po namin pinupush yan. Marami sa mga miyembro dito affected nitong Anti-Agricultural Smuggling Act. Just like myself, I know DSJJ from Quezon Province and Kong Fidel, ganun din. So wala pong rason dito po sa House para hindi po namin i-facilitate or pabilisin po yung pagpasa nitong legislation na ito. You guys are very right because I can relate in a different manner. I filed a couple of local bills in 2022 when I entered Congress. And up to now, and they were passed on third reading in Congress in 2022 also, and we're now in 2024 and nothing is happening. A lot of my barangays are suffering because wala pa rin silang national tax allotment dahil natitenga sila sa Senado. So I think siguro maghinay muna sa mga masyadong matatapang na statements yung ating mga kaibigan sa Senado kasi tingnan din sana nila yung mga nakatenga sa kanila, lalo na yung sa akin. Kong Fidel, meron po kayong reacts? Nakikiisa rin ho ako at sang-ayon na kailangan na ho natin pagtuunan ng pansin yung mga panukalang batas kasi napakarami ho dito sa batasan na naipasa na ho natin ngunit doon po sa Senado ay hindi pa ho na-aksyonan. Salamat po. Salamat po. Thank you, Isa. Thank you, sirs and ma'am. I call on Kat Forbes of Radio Pilipinas for her question. Hello, Kat. Are you here? Okay. Elson Kismori of Manila Bulletin. You're recognized. Hello po, Kongs. Good morning po. I have questions about two topics po. First po kay Kong Fidel. Hello po. We understand po may hearing po yung inyong committee this Wednesday about the wage hike bills. Ano po yung expect natin mangyari doon? And sir, did you feel any pressure from the Senate? Kasi nauna po sila doon sa wage hike bills and then may panawagan pa sila last week na the House should parang umaksyon na on yung legislated wage hike po. First question po. Salamat po. Dito ho sa usapin ng karagdagang sweldo o pagtaas ng sahod ng mga manggagawa, meron ho tayong dalawang
kategorya na tatalakayin. Ngayon, Miyerkules po, dito po sa ating Committee on Labor, yung una po, yung legislated across the board wage increase, na meron po tayong 3 panukalang batas na nakahain po sa ating committee, yung 150 na recovery wage na panukalang batas po ni Deputy Speaker Mendoza, at yung 150 across the board na wage increase ni Representative Jolo Revilla, at panghuli, yung sa Makabayan Block naman po na 750 pesos across the board wage increase na natalakay na ho namin nung nakaraang taon. Ngunit kailangan pa ho ng mga karagdagang diskusyon dito. Yung pangalawang pag-uusapan naman po yung establishment of a national minimum wage rate, amending for this purpose Article 121 to 127 of the Labor Code, kung saan babaguhin naman ho natin yung proseso o yung balangkas kung saan binibigyan po natin ng pagkakataon yung ating mga manggagawa sa pagbigay ng minimum wage. So, alinsunod po sa direktiba ng ating House Speaker, hindi po natin mamadaliin. Kailangan po natin pag-aralan, suriin at pakinggan lahat po ng mga hanay. Lalong-lalo na ho yung sa mga investors, yung mga namumuhunan, nagbibigay po ng trabaho dito ho sa ating bansa. Kasi sila po yung maapektuhan ng pagdating po dito sa usapin ng sahod. So in short po, boss, hindi po na-pressure yung House sa sinabi po na Senate? Opo, sapagkat kailangan po natin pakinggan lahat po ng mga panig at pag-aaralan ho natin ngayong Miyerkules po. Papakinggan po natin yung pagdating ho kasi sa usapin ng labor, tripartite ho yan. Hindi lang ho manggagawa, bagamat beneficial ho ito sa kanya, kailangan din ho natin pakinggan yung epekto nito sa ekonomiya, yung epekto nito sa mga investors, sa mga employers, at yung hanay naman po ng Department of Labor. Yes, DS po. Can I just make an addition to Yes, po. the statements of Kong Fidel? Nung nakalipas na 5 taon, ako po yung tumatayong budget sponsor ng Department of Labor and Employment, and this has been a perennial issue, no? But thanks to the active involvement of our stakeholders in deciding on wage increases, last year, kung hindi po ako nagkakamali, only 3 regions were not able to implement an increase in minimum wage. So this goes to show that the mechanisms are working. The mechanisms in place are responding to the needs of the different regions. So in relation to the wage increase, marami po kasing posisyon ngayon dito sa Kongreso tungkol dito sa isyung ito. Merong masyadong nabababaan sa 100, merong gusto naman taasan ng 350. So siguro ilan po ito sa mga opinion na tatalakayin sa Miyerkules pag nagpatawag na po ng committee hearing ang ating mga magaling at mahusay na kinatawan mula sa lalawigan ng Rizal. Thank you po. For my second topic po, about kay Pastor Quiboloy po. Senators Robin Padilla and Francis Tolentino have this opinion po na dapat kasuhan na lang po sa korte si Pastor. Kasi according to them, Pastor also has his rights as the accused. Dapat sa korte na lang para daw po maging mas objective po yung talakayan po doon. Anybody can answer po. Ako po, bilang miyembro ng Committee on Legislative Franchises, it is very important for Pastor Quiboloy to attend the hearings because bulk of the matters, siya lang po bilang dating naging head noong SMNI, ay dapat po siya yung makasagot po sa mga ito dahil meron po tayong mga nililinaw, mga nais malaman mula po sa mga resource persons natin, ngunit kulang yung pagkakaalam o yung mga kaalaman ng mga tinatanong po natin. Sa atin lang naman po, gusto lang naman natin mabigyan ng linaw kung wala naman pong tinatago, wala naman mali sa ginagawa po nila, then there's no reason not to show up here in Congress. You were invited. So para po sa amin, yun po, prerogative din po natin ito, mandato naman din po natin ito na pwede po tayo mag-imbita ng resource persons para lang po mabigyang linaw yung ating mga legislation.
If I may add, no? Yes po. I think we need to respect the legislative processes of both the Senate and the House. It is the prerogative of the committee to determine and to invite resource persons so that proper legislations can be enacted. Tama po yung sinabi ni Congressman Ino D. Meron po kasing usapin doon sa ownership at ang lumalabas doon sa Suarezug, si Pastor Apollo Kibuloy ay tumatayong may-ari nung Suarezug. But apparently, nagkaroon ng pagbabago sa ownership, kaso lang hindi maayos na may paliwanag ng mga representatives po ng SMNI kung paano po nangyari ito. At bilang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ, if I'm not mistaken, I think he is the person who is with the right knowledge and information to discuss and to explain the needs and the requirements of the Committee on Franchise. So, pagdating naman po doon sa sinasabi ni Senator Padilla at saka Tolentino po. ni Senator Tolentino, hindi naman po dapat umuwi sa kasuhan kung wala naman pong krimen at kasalanan. Di ba? Ang hinahanap lang po ng Committee ng Franchise, pumunta po siya dito para sagutin po yung mga katanungan ng mga miyembro ng Committee ng Franchise. Wala naman po tayong pinag-uusapan na kaso. So bakit natin kailangan dalhin sa korte? Ang issue lang po dito ay pumunta po siya dito dahil inimbitahan po siya, sinumpi na po siya, para may paliwanag niya po yung problema ng Suarezug at ng SMNI sa mababang kapulungan. Thank you very much po. Thank you. Kat Porbes of Radio Pilipinas. You're recognized. Good morning po. Kahapon po, February 25, meron pong 3 pagtitipon. Meron yung EDSA People Power Anniversary Celebration, meron pong prayer rally sa Cebu, at meron din po naganap na ito po yung pinakamalaking Bagong Pilipinas Servicio Fair sa may Sultan Kudarat. And alam ko po, nandun din po si DS Suarez. And halos pare-parehas po yung panawagan din po, no, nitong mga 3 pagtitipon na to na magkaisa. Pero how would you differentiate po yung BPSF na meron pong show of force, hindi lang po ng House leadership, but 45 or 50 of the Mindanao Solons po yung pumunta doon. Doon po sa panawagan ng ating Pangulo na unity at bagong Pilipinas. I was in Sultan Kudarat. Yeah, Sultan Kudarat, sorry. Not in the other tour. Of course, of course. So, nandun po tayo sa Sultan Kudarat kahapon at natuwa po tayo sa init at dami ng tao, especially sa mga serbisyong naibaba ng Bagong Pilipinas Servicio Fair. Ang ating House Speaker Martin Romualdez led the ceremony, and we were very pleased to see almost 50 Mindanaoan congressmen traveling to Sultan Kudarat para ipakita po nila yung kanilang pakikiisa sa BPSF, and at the same time yung kanilang solid position when it comes to a unified Philippines. Now, speaking of the Bagong Pilipinas Servicio Fair, doon po almost 1.2 billion pesos worth of programs and services ay ibinaba sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Libo-libong mga mamamayan ang nakinabang sa AX, libo-libong mamamayan ang nakinabang sa Tupad. Sobrang daming mga magsasaka at mangingisda ang nakinabang sa mga proyekto at programang ibinaba ng Department of Agriculture. Meron din pong ginawang groundbreaking sa isang napakalaking proyekto ng NIA na magbibigay irigasyon sa maraming palayan doon po sa Sultan Kudarat. Maliban din po doon, ang ating pong House Speaker na kahapon po nung magkasama po kami, natuwa po kami, at ang itinawag sa kanya ni Datu Pax ay Mr. Rice, ay namahagi po at patuloy pong namamahagi ng bigas sa ating pong kababayan
kung hindi po ako nagkakamali, more than 500,000 kilos of rice were given to residents of Sultan Kudarat along with 1,000 pesos cash. So a total of 150,000 Mindanaoans ang natulungan po ng pamahalaan natin sa araw pong yun lamang. At ito po ay series ng activities na pinamumunuan ng ating House Speaker. Noong isang linggo, siya po ay nasa lalawigan ng Siquijor. Ganun din po ang nagawa po ng ating pamahalaan. At sa susunod na mga linggo, kung hindi po ako nagkakamali, ay Butuan naman po ang bibisitahin ng Bagong Pilipinas Servicio Fair. So, Ino and Bami? Well, for me, it only shows that once the president says something, and when the executive and the legislative work together hand in hand, mas maraming Pilipino talagang natutulungan. And nakita natin yan kahapon sa Bagong Pilipinas Servicio Fair sa Sultan Kudarat. It's really amazing how 150,000 Mindanaoans were catered to yesterday, and mas marami pa po ang matutulungan in the following weeks to come. Para sa akin po, malinaw at klaro kung ano po yung mensahe nitong Bagong Pilipinas Servicio Fair. Dahil kung makikita niyo po, iikutin ang plano po ng administration na ikutin ang bawat lalawigan, ang bawat probinsya upang dalin ang tulong ng ating national government. It's a clear message na walang may iwan sa administration ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. And sa amin po, noong December, sa Isabela kami po mga unang probinsya na nag-host itong Bagong Pilipinas Servicio Fair. Napakataas po ng moral ng ating mga kababayan. Dahil nga po, imagine, lahat ng government agencies na ang pumupunta sa bawat probinsya, sa iba't ibang syudad, para maghatid ng tulong sa ating mga kababayan. And again, the impact of this, the socio-economic impact na mag-ahatid po, imagine Sultan Kudarat, 1.2 billion in their local economy alone. For that single day, malaking ambag po ito para sa kanilang ekonomiya. So this is the plan of the administration for the next months to visit the different provinces across the country. So napakagandang programa po talaga nito ng ating mahal na Pangulo. Siyempre in partnership po with the House under the leadership of Speaker Martin. Nandun din ho ako sa Isulan kahapon at natutuwa rin ho ako kasi sa pangunguna ng ating House Speaker, Ferdinand Martin Romualdez, napatunayan ho natin na kaya ho natin mailapit yung mga serbisyo ng ating national government dito ho sa LGU. Kaya hindi lang ho LGU, pati national government, katuwang ho natin sa pagtulong sa ating mga kapuspalad na mga mamamayan. Salamat po. And on a final note, doon sa second point, at least we're happy. Everybody's calling for unity. That's what the president has been espousing ever since he won the position. Actually, in his campaign, di ba, pagkakaisa talaga ang gusto natin para sa ating bansa. Madagdaga ko lang po yung binanggit po ni Congressman Ino, no? Alam mo, marami sa mga laylayan ang nagrereklamo kung kailan ba nila mararamdaman yung pamahalaan. Sa pamamagitan ng Bagong Pilipinas Servicio Fair, dito talaga nararamdaman. Kasi kung hindi po ako nagkakamali, ang target yata is at least every family in that province benefit from the Bagong Pilipinas Servicio Fair. Can you imagine that? Every family of that province will benefit from the Bagong Pilipinas Servicio Fair. And ito rin po ay pagpapakita na ginagastos sa tama, sa maayos at epektibong pamamaraan ang pondo ng ating pamahalaan at direktang pinakikinabangan po ito ng ating mga kababayan. Thank you, sir. Big Sumintak of Net25. Good morning po. Yung first question ko po, address po kay Congressman Nograles being the chairman of House Committee on Labor. Sir, may instruction po yata, direktiba si Speaker Romualdez na doon kasi sa Senado, 100 pesos across the board, parang maliit. So hanapan ng paraan para at least 150 to 350 pesos across the board. But
according to the group of the employers, inflationary yung epekto ng 100 pesos. How much more kung dadagdagan pa ito? So my question is, ano yung nakikita nyong middle ground para ma-meet natin, nabigyan natin ng aumentong mga manggagawa na hindi magdudulot ng panibagong inflation? Opo, ang instruction po ni Speaker ay pag-aralan ho natin. So, banggit ko ho kanina, may 3 panukalang batas po na tatalakayin ho natin. Yung 2 150 across the board, tapos yung isang 750. Yung tama ho kayo na magiging inflationary. Bukod pa po doon, may wage distortion po na mangyayari sa loob ng isang organization kung saan maapektuhan yung mga yung salary structure ng mga empleyado. Pangalawa, maaari naman ho ipasa sa consumer yung pagtaas ng sahod. Kaya maapektuhan ho dito yung mga MSME. Ayon ho sa ating datos, mahigit 90% po ng mga negosyante, mga negosyo dito sa ating bansa ay MSME. Pangatlo, maaari ho tayo magkaroon ng retrenchment kapag napinsala ho talaga yung mga kumpanya, kapag nasaktan ho talaga sila sa sobrang taas ng mandated wage increase, maaari naman ho magsara yung mga kumpanya at magiging masama naman ho ito sa ating ekonomiya. Yung wage ho kasi masalimuot ho ito na paksa sapagkat may supply and demand, nandyan ho yung ekonomiya, nandyan ho yung inflation, kaya kailangan ho natin pag-aralan at pakinggan ng maigi yung lahat po ng mga panig na maapektuhan sa wage increase. Pangalawang question ko po, mamayang hapon po ay magko-convene na ang Kamara as Committee of the Whole. Deputy Speaker Suarez, ano po yung aasahan natin doon sa unang araw ng pag-convene ng Committee of the Whole? At saka, hindi kaya maakusahan na naman kayo ng Senado na masyadong nag-aapura? Hindi naman siguro kami akusahan ng Senado na nag-aapura kasi sila naman ang nauna. Diba ang sabi ng Presidente, let the Senate lead. So they've had their deliberations on RBH 6. I think they started on January. It's almost March and the House will start with our deliberations on RBH 7 today. So hindi naman dapat mag-apura. Ang problema lang ho ay kung hindi po natin mamadaliin, mas lalo pong maiiwan ang ating bansa. So, ano po ang maaasahan ng ating mga kababayan dito? I think they can expect a very fruitful, enlightening, exhaustive, and inclusive discussion, deliberation. Kaya po natin ito ginawang committee as a whole para hindi po malilimit yung discussions sa mga miyembro ng isang committee lamang kung ito po ay inilagay sa, let's say, sa Committee on Constitutional Reform. We wanted to have the participation of all 300 plus congressmen in the deliberation because being the voice of their respective sectors and their respective districts, it is important that they also give their opinions and they also give their ideas when it comes to amending the Constitution. Huwag po nating kakalimutan mga kasama, napakahalaga po nito dahil ang pinag-uusapan po natin ay saligang batas. Kaya mahalaga na marinig din natin yung opinyon ng bawat miyembro ng Kongreso, kaya po ito gagawin sa Committee as a whole. So, a lot of resource persons will be invited and they have confirmed that they will be coming. So you can expect that the discussions will be fruitful, and I hope that our friends in media will cover the committee hearings kasi mahalaga po na marinig, mapanood at maunawaan ng mga Pilipino ang usapin ng pag-i-improve ng ating saligang batas. Para madagdagan lang po, no? Today, yun nga po, napakagandang approach na magko-convene tayo bilang isang committee of the whole. And again, to hear everyone's opinions, to hear every sentiment, to hear all the resource persons. Pero kung sa nag-aapura po, no, ang usapin ng Chacha,
Napakatagal na po nitong nangyayari, ilang dekada na po siguro, ilang administrasyon na po. Lalong-lalo na po sa economic provisions. I think there are only a few that will disagree that we need to amend the economic provisions of our Constitution. Most, if not, most will agree talaga na kailangan na pong amyendahan ito. And at the end of the day, ang boboto naman po dito, ang huling may say po dito ang taong bayan. So, let us begin the deliberations. I-propose po natin kung anong mga amendments ang dapat nating, or ang economic provisions na dapat palitan. And at the end of the day, ang ating pong mga kababayan naman pong boboto para dito. And asahan ng ating taong bayan na ang mga congressman, hindi naman to basta-basta na lang natin ipapasa. Marami talaga kaming mga tanong and napakaraming resource persons ang inimbita para din masagot ang aming mga katanungan. And vice versa, it's going to be tough, it's not going to be easy, and it's going to take time. But in time, we hope to get something done, and we hope that this will be a fruitful start to our goal to amend the Constitution. Okay na. Thank you. Due to time constraints, we can accommodate last two questions from Kim Salinas of Channel 11 and Rosalie Cos of UNTV for the last question. Kim? Good morning po, DS Suarez. So sir, kanina nabanggit nyo na po yung sagot nyo kanina regarding the RBH 7. So bakit sir still, for the record lang, still we insist to tackle about the RBH 7 kahit na nagbigay na ng pahayag ang Pangulo na the Senate will take the lead in doing the economic provisions through RBH 6 sa Senate, sir? Yeah, well, indeed, the Senate is taking the lead, and now the House is following suit. So it's important kasi to also understand where House members are coming from when it comes to issues amending the Constitution on those three specific principles. No, number two, it is also important for the House to do their counterpart measure. Dahil hindi naman po pwede na kung ano po ang magiging output ng Senado ay basta-basta na lang po i-adapt po ito ng Congress or ng mga congressman. Kasi we need to also respect that they are 24, we are 315, and we have to also understand, we also need to explain this to our constituents kung bakit nagkaganito. So, para magkaroon ng mas magandang output, it is vital for us, for the House, to come up and to have our own deliberations on RBH 7 because this will really show the true intention of congressmen when it comes to amending the Constitution. So, for the Senate, ang pakiusap ko lang, sana wag masyadong tumagal sa deliberations. Kasi kung titignan po natin yung calendar for natin for 2024, after the SONA, budget season na po yan. At pagpasok po ng budget season, 99% ng efforts namin nakafocus na po sa pagpapapasa ng budget for 2025. So therefore, kung matatapos yung Senate sa October doon sa date na sinasabi nila, kailan pa po natin mamamaterialize ito? Kasi tama yung sinabi ni Congressman Ino D, after we have our deliberations, assuming there are no conflicting provisions, we still have to forward the same to the COMELEC and undergo a plebiscite. Again, assuming wala tayong hurdles na haharapin. Walang kaso sa Supreme Court, etc., etc. So, we have to have a solid timeline that is agreeable to both the House and the Senate just so that we can put into place
the amendments so required by our economy in our Constitution. What? I just want to add that it doesn't mean that when the President says that the Senate should take the lead, that Congress will just keep quiet, right? Congress also has to do our part because in turn, kami naman yung nakakausap ng aming mga kadistrito. Kami ang nakakarinig sa kanilang mga hinaing, and therefore, we also have a right to protect their interests, the interests of those we cater to. Kaya kailangan din talaga namin trabahuhin ito. It doesn't mean na inaaway namin, kumukontra kami, at pumapalag kami sa ginagawa ng aming mga ginagalang na senador. Nagtatrabaho lang din po kami. And on final note, when it comes to good intentions and plans, the Senate does not have monopoly of all the ideas for the country. So I think as congressmen, duly elected by our constituents, or party lists being elected by their sectors, we have a say and we have a stake in the discussion. So it's important that we understand, we discuss, we deliberate, we debate, and at the end come to terms when it comes to amending the Constitution. So we do respect the process the Senate is going through, but the Senate has to respect as well that the House has to do our legislative duty when it comes to deliberating on constitutional amendments, especially we will be exercising our constituent power inherent to us as congressmen. Thank you. Rosalie, for today's last question. Mag-dwell lang po ako dun sa naitanong na po kasi yung supposedly questions ko po. Pero Senator J.V. Ejercito, binanggit niya po na mismong si Pangulo hindi naman po nagtagda ng deadline sa economic charter change. So ano po yung take niyo po doon? And second question, itatanong ko na rin po, Speaker Romualdez said in January, we await the approval of the Senate of RBH number 6 and we commit to adopt this measure pertaining to the amendments of the economic provisions of the Constitution. What happened po? Bakit po nagkaroon ng pagbabago ngayon? Sa sinabi niyo po kanina, no, yung sa first question, can you quickly repeat lang po yung sa isang point niyo? Senator J.V. Ejercito said the President did not mention any deadline. Again, ma'am, as COMELEC Chairman Garcia has mentioned, pag kasi hindi po natin pwedeng pagsabayin yung election next year, 2025, dun din po sa plebiscito. Kung sakaling mapasa po ng both houses, ito pong constitutional or proposed constitutional amendments po natin. And kung hindi po this year tayo magkaroon ng plebiscito, it means after a change of members of the House, members of Senate in the 2025 midterm elections, then we have to go through the same rigorous process again. So I think it's more that we all recognize, the vital importance of amending, the economic provisions of the Constitution, because it sets again, or it alters a bit of the fundamentals of the country in allowing more capital to come in, and allowing our businesses to grow. So bottom line, yun lang naman din po again yung pinag-uusapan po natin dito. Although again, respect, of course, the opinion of our president, but yun nga po, when it comes to sa timeline po ng mga events na mangyayari within this next few months and then within the next year, it is important that we go through this process this year, 2024. Just to add to what Kong Ino said, no? I think the President respects the democratic process and the democratic institutions in place in the country. And as duly elected representatives and senators, the gravity of the issue needs its utmost importance and priority.
hindi na naman siguro kailangan ipaliwanag ng ating presidente kung kailan yung deadline. 'Di ba? I mean, binanggit niya na unang-una, the Constitution was not made for a globalized world. Number two, he mentioned again that we need economic amendments in the Constitution. Does he even have to tell us when to do this? I mean, the mere fact the President has mentioned it twice, it's enough signal for Congress and the Senate to start doing your work in amending the Constitution. I mean, does he even have to tell us, you have to do, I mean, let's do, basic na po yun. Pag may instruction, you know, magtrabaho na tayo. Kakailanganin pa ba natin antayin ng deadline para naman tayong mga estudyante na mag-aanap pa ng deadline sa homework na binigay sa atin. Ang mahalaga, we need to start and we need to start fast. And following what Congressman Ino said kanina, you know, there's a very small window and that window is closing. Adding to what Chairman George Garcia said, ako personally, I don't want to have the plebiscite side by side with the midterm elections next year kasi mapopoliticize natin yung Constitution. Yun ang dapat natin maiwasan, na magkakaroon ng personalan pagdating sa pamumulitika na mangyayari sa susunod na taon. At saka dun sa second point mo, the Speaker has been consistent. The Speaker has been with a single statement in amending the economic provisions of our Constitution. So he has not diverted from that. He has remained consistent with his position ever since last year when we passed RB 86 na ipinasa namin sa Senado na wala nangyari. Ngayon, and I remember it was January 25 when he wrote a letter to Senate President Mig Subiri informing him again of the position of the House, and now we have RB 87 again reiterating the position of the House when it comes to limiting the discussions on economic provisions alone. Thank you. Okay na, Rosalie? Sir, if you have any closing remarks or parting words before we end our program, sir, go ahead. Again, thank you for giving us this opportunity na magkakasama po tayo muli. And sana po subaybayan po ng ating media, ng ating mga kababayan yung mga committee hearings po natin ngayong araw. Especially this is a very, very important, if not, one of the most important pieces of legislation that we can craft here in the House is, introducing amendments to our Constitution. So again, thank you po for this opportunity. And if anyone else? And again, we promise the Filipino people that these hearings will be exhaustive. We will take all the necessary caution and we will be very, very careful, and we will protect the integrity, of course, of the Constitution. We just want to have amendments para naman po mabuksan ng ating ekonomiya. Ang goal po natin, na dumadaing po tayo, napakataas po ng presyo ng mga bilihin, napakababa po ng sahod, pero palagay din po namin, masusolusyonan din po yan kung mabuksan po natin ang ating ekonomiya through these economic amendments. So, tama po, subaybayan po tayo ng ating mga kababayan, kasi magiging napakasipag po ng inyong mga congressman sa mga hearing na ito. Maraming salamat po. Yeah, on a closing, binabati ko po ng happy birthday yung cameraman natin na naka-asul. Sana magpakain ka at magparandam ka naman sa mga kasamahan mo sa media. Again, thank you for the opportunity to hear the opinions and the position of congressmen on various issues and topics. We hope to have you again tomorrow. At ang aking pakiusap, sana i-cover nyo po yung deliberations natin mamaya sa Martes, sa Miyerkules, sa susunod na linggo. Kasi tulad ng sinabi ng aking mga kasamahan sa press con ngayon, makasaysayan po ito. At ang pinag-uusapan po natin dito ay ang kinabukasan ng ating bansa.
Kaya mahalaga na makilahok po kayo sa mga usapin at kung meron pong mga posisyon ang ating mga Pilipino at mga kababayan, please forward the same to our congressmen so that this can be tackled during the deliberations on the constitutional amendments of our economic provisions. Inaanyayahan ko naman ho kayong lahat ngayong Miyerkules, alas 10 ho ng umaga yung ating committee hearing sa Labor para ho mapakinggan ang lahat ho ng panig ng mga grupo na nais ipahayag ang kanilang masasabi, mga saloobin dito ho sa masalimuot na usapin ng pagdagdag ng sahod o sweldo ng ating mga manggagawa. Salamat po. Again, thank you, Congresswoman Pami, Congressman Ino, Chairman Fidel, and Deputy Speaker Suarez for joining us today. At salamat sa inyong lahat. Kita-kita tayo bukas.